Sige po sa mga nakalipas na halala, napakalaking bagay ng mga online at mobile survey, di ba? Ay, totoo. Tama ka dyan, Kuya Kim. Halos lahat nga yata ng mga naging kandidato noon ay gumamit ng text para makapangampanya sa mga botante, di ba? At ang lawak ka ng impluwensyang yan. Ang naging inspirasyon ng ABS-CBN News.com para ilunsad ang online survey para alamin ang pulso ng bayan sa 2010 elections. Isang taon pa bago maghalalan, pero ngayon pa lang, kaliwat kanan na ang labas ng mga pangalan ng mga kandidato sa halalan. At muling bubuo nito. Tadtad na rin ang political ad sa periodiko at telebisyon. At samot-sari pang aktibidad at mga ingay politikal. Pero ano nga ba ang sentimiento ni Juan de la Cruz? Para malaman ang pulso ng bayan, inilunsad ng ABS-CBNnews.com ang Pambato Mo, i-text mo. Isang mobile at online survey para pulsuhan kung sino sa tingin ng publiko ang karapat-dapat na tumakbo bilang Pangulo sa 2010. Ito kasi gusto na makuha yung pulso ng mga texters. Kung sino yung sa tingin nila ang nararapat na tumakbo sa 2010. So yung mga, dahil alam naman natin, mga Pinoy mahilig mag-text, saka karamihan naman ng mga adults meron ng cellphone, pwede nila i-text kung sino sa tingin nila yung nararapat na tumakbo. Sino sa tingin mo ang dapat tumakbo bilang presidente sa 2010? Ang tanong sa Pambato Mo, i-text mo sa pamamagitan ng Globe, Smart, Digital at Sun. Pwede mo nang i-text ang napipisil mong presidente. I-require natin yung viewers, yung gusto mag-participate doon sa voting natin. Kailangan magrehistro muna sila. I-rehistro nila yung number nila. And then after registration, may makukuha silang acknowledgement text na pwede na silang bumoto at natanggap natin yung rehistro nila. Ang Pambato Mo, i-text mo ay sisimulan sa May 18 at matatapos sa huling linggo ng Nobyembre. Para po sa karagdagang impormasyon sa proseso ng pagpaparehistro at resulta ng Pambato Mo, i-text mo, mag-log on sa abs-cbnnews.com.